ginawa nila na modernized jeep. Ako po ay hindi napanganak na napakatalino. Na normal lang naman tayo. Pero yung minibus na lagyan mo ng modernized jeep, yan ho sinasabi ko lantaran. Katangahan po yon. Tinuturuan natin ang kabataan na mali. Ito po, ang jeep natin, tanda natin, Sir Ted, pambansang panlupang sasakyan ng Pilipinas at yan ho ay pinasa sa Kongreso at Senado na ito po na ideklara ho yan noong 1974. Yung iba nga, nabigyan na po ng permiso. Basically po, lumalabas dito na pinapayagan pa rin ang mga hindi tumugon sa consolidation ng Public Utility UV Express at maging jeepney. Ano po yung reaction dito? Talagang totoo po yan, mapakarami po yan, lalo na dito sa Metro Manila, kahit sa mga probinsya. Yan ho kasi kung araw, panahon pa po ni Yusek Orbos, alala nyo ho, si Tim Orbos, na ang rekomendasyon namin na napagkasunduan noon ay mga selective routes at saka unahin po yung mga interconnectivity route system na i-modernize yung mga volume ng tao. Ang nangyari ho, unang-una, binalibaliktad pa nila yung sistema pero tapos na, inuna yung consolidation na ang sabi namin noon ay dapat mauna po, Sir Ted, yung rationalization para makita natin yung tamang pangangailangan ng public transport sa bawat rota dahil nga, evaluate mo muna yung pangangailangan at ilan yung siservisyon sa lugar at anong klaseng sasakyan ang ilalagay sa mga rota. Yun ho, kaya ang nangyari, inuna po nila yung consolidation. Kahit po ang ating committee, chairman ng transportasyon na si Congressman Romeo Acop, yan din po yung kanyang obserbasyon na yan po yung sinabi niya sa hearing. Binalibaliktad nyo kasi yung regulasyon, sabi niya. Tapos yung mismo na planning, yung route planning, yung RMC, dapat ko sa DOTR na mahala, ang ginawa, ipinamahala doon sa LTFRB. Kaya ho, talagang ako ho, hindi naman sa nagdudunong-tulungan tayo, Sir Ted, kaya nagkaroon ho ng problema na malaki. Opo, problema na malaki. Ngayon po, di ho pat, kung inyo ho maaalala, kayo mismo, kasama pang ilang grupo, nanawagan na. Total ho, nag-deadline na po dito ang LTFRB DOTR na manghuli na noong mga sinasabing kolorum ng babiyahe, di po ba? Alam niyo, yun po yung sinasabi ko, Sir Ted, na hindi patas dahil nga, paano mo i-consolidate? Dahil pag hindi kumpleto yung number of units sa isang rota, halimbawa, wawalo, sisiyam, ang kailangan 15, ayaw nilang i-consolidate. Gusto naman mag-consolidate. So ito po yung mga rota na talagang walang gilid, kumbaga sa ano dapat po solusyonan po nila yan. Dahil hindi naman kasalanan yung mga tao doon sa rota nila na iilan lang silang pumapasada pagkatapos hindi mo i-consolidate. So ngayon, uhulin mo, hindi mo na papabiyahin. Di pinaralisa mo yung mga tao na nandun sa rotang yun. Opo. Ano ho ang ito ho naman kasi sabi niyo ipanililiwanag ninyo, hindi naman ito mahirap intindihin Hindi ba? Tama ka, Sir Ted. Hindi mahirap intindihin kung talagang ipaunawa at ipaintindi, lalong-lalo na ito po yung sinasabi ko na ako ho ay inggitiro din ako na kung binadgetan nila yung 4Ps na programa na napakaganda para sa mahihirap na tao, di ba? Pero yung ating public transport na nagsiservisyo sa mga trabahador na bumubuhay ng ekonomiya, bakit hindi malagyan ng tamang budget itong serbisyo publiko na public transport modernization program? Yan ho yung matagal ko nang kinu-question na mayroon namang kaming buwis sa gasolina, krudo, langis, baterya, gulong, spare part. Huwag nang galawin po yung road users tax. Kaso hindi naman ho nila ginawa dahil nga, sabi ko nga ho, marurunong naman ho sila, pero bakit ganon? Opo. So ano ho kayo po, ano ho naiisip po ninyo na maaari yung gawin kung meron man po, ano ho, dito nga po ngayon sa mismo na ang LTFRB, sinasabi na sige, yung mga sa Metro Manila po 266 routes
ang Opo. papayagan daw po dito. So marami-rami ito. Kumbaga po, yung mga nag-consolidate, di ba? Okay, tuloy lang kayo. Pero yung mga hindi sumunod sa kanilang deadline, ito Oo. papayagan bumiyahe pa rin. Alam niyo, Sir Ted, ako hindi naman po sa pagbubuhat ko ng sariling upuan. Alam mo naman nung nandun ka pa sa DCMM. Ako ho ang kauna-unahan na nag-modernize ng air condition na jeep sa Makati. Yung tinatawag noon na jeep ni Era, yung ginawa Mm, namin. mm, So lahat po yung air condition na jeep dyan ay nagsimula sa atin po dyan sa Makati. Ako ho yun yung gumawa dyan na walang gastos ng gobyerno sa akin ni kahit sentabo. Kaya ako ho, hindi pa ako nagdudulong-dulungan kung sinunod sana noon yung proposal na talagang pumayag si Yusik Orbos na yung mga rota, sino yung gustong mag-modernize, sige, kayo muna. Yung ayaw, di bayan mo para mamili yung tao kung sino, saan ang gusto niyang sumakay. Mayroon hong panukala noon na gano'n. Kaso nga ho, alam niyo naman ho, pagka binulyawan ka nung dating hari sa DOTR, wala kang magawa. Sino yung dating hari? Sir Ted, hindi ko na pangalanan ho dahil tayo baka maka-technical tayo ho eh. Alam niyo Okay. naman ho. Opo. Talagang, Sige. So, oo, sir, ano ho ito sa binabanggit nyo? Ito na ang nangyayari. Hindi naman sa pinangungunahan ko kayo. Kasi po, ang opo. sabi ho ng isang grupo na amin din nakapanayam, ito nagpipetisyon sa Supreme Court, sinasabi na ito'y patunay nga na failure ang implementasyon ng PUVMP. Alam nyo, sasama ng loob ko dito, Sir Ted, dahil nga yung jeep na ginawa ko na pasado sa tinatawag na PINIS compliance, tapos ginawa nila na modernized jeep, ako po ay hindi napanganak na napakatalino. Na normal lang naman tayo. Pero yung minibus na lagyan mo ng modernized jeep, yan ho sinasabi ko lantaran. Katangahan po yon. Tinuturuan natin ang kabataan na mali pa po. Ang jeep natin, tanda natin, Sir Ted, pambansang panlupang sasakyan ng Pilipinas at yan ho ay pinasa sa Kongreso at Senado na ito po na ideklara ho yan noong 1974. Bakit ho ganun? Na modernized jeep, minibus naman, hindi man lang ginalang itong pambansang panlupang sakyan ng Pilipinas, pero sa nakita niyo po, Sir Ted, na modernized na mga nakalagay na jeepney ay minibus, yun ho yung hindi ko kayang lulukin. Opo. Pero dito nga po ngayon, sa pagpapatupad nito, yan po yung separate issue, dito po, Opo. panghuli lang po sa akin, dito po ngayon sa nangyayari, no? Na Opo. nag-deadline, nakailang deadline, tapos nag-final deadline, yung pala naman, hindi pa huli. Pwede pa rin naman pumasada pala ang hindi nag-consolidate. Ang sabi nga po ng kabilang kampo, sa kanila, ang pananaw nila, ito po'y patunay, itong resolution number 053 ng LTFRB, patunay na failure ito hong pagpapatupad ng PUVMP. Ano po masasabi nyo? Ako po, tama po ako dyan dahil nga unang-una ho, inamin nila dahil bakit naman to hindi patas, di ba ho? Kung ginawa sana nila ho, yung sinasabi nila na modernization, pangkalahatan, unang-una ho, yung ginawa nila na yan, pag-amin po yan, yung MC na yan, yun na lang pong tinatawag na yung automatic per increase na ginawa din ng LTFRB, hindi rin po nila iginagalang yan. Kaya yan ho ay marami hong mga dapat pag-usapan dahil po talagang ang nagdudusa po dito ay taong bayan. Kaya sana ho, Sir Ted, sa tulong niyo ho, ay malaki ho ang dapat pag-usapan na ang aking rekomendasyon, sana ho ay maglagay tayo ng tamang technical working group dahil kasi nung ginawa nila po ito, yung OFG na yan, wala hong tamang technical working group, yung Omnibus Franchise Guidelines. Sila-sila lang ho ang naggagawa niyan. Okay, sige po. So, okay tayo. Sige po. So, sir, salamat po na marami. Kami po'y muli ay makikipag-ugnayan. Sana nga po sa LTFRB dahil ang inyong panawagan, magkaroon po ng kumbaga parang baguhin na po yung pagpapatupad nito. At maganda sa inyo hayaan muna yung mga tulad ninyo na mag-modernize at bigyan ng choice yung publiko kung saan sasakay.
Kasi mayroon tayong tinatawag na demokrasya. Kaya nga ang sabi nung iba, kagaya ko, sinasabi ko, parang nangyari, disgrasya yata yung demokrasya natin. Maraming salamat, Opo. Sir Ted. Mabuhay po kayo. Salamat sa inyong pagtawag sa akin. Opo. Good morning po sa inyong mga listeners po. Opo. Thank you sa po. Ginoong Orlando Marquez, ang pambansang presidente po ng Liga ng Transportasyon at Operator sa Pilipinas.